Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos makulong si Kibuloy at epresenta sa media, todo react ang mga netizen sa parang merong VIP treatment itong si Kibuloy dahil daw sa pagtakip nito ng mukha ng iharap sa media at pag-blur ng kanyang mugshot. Dito hindi na natiis ni DILG Secretary Abalos na ipa sa publiko ang mugshot ni Kibuloy hawak ang criminal serial number. Saad niya sa post, "No one is above the law." Para po sa karagdagan pang detalye ng balita, panoorin po natin ito. Ipinost ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benher Abalos ang malinaw na mugshot ni KOJC leader Apollo Kibuloy at mga co-accused nito at nilagyan ng caption na "No one is above the law." Kasunod ito ng paglalabas naman ng blurred photos ng religious group leader na galing naman sa Philippine National Police o PNP. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Colonel Jean Fajardo, ang ginawa ng pambansang pulisya ay bilang pagsunod na rin sa advisory ng Commission on Human Rights o CHR at paggalang na rin sa request ng kampo ni Kibuloy na huwag ipakita ang mukha nito. Paglilinaw pa ni Fajardo, pare-parehong naka-blur ang inilabas nilang mugshot, kilala man ang nahuhuli o ordinaryong tao. O, yun po yung pulisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan bagamat sila ay hinuli because of alleged involvement sa isang particular crime. They still enjoy the presumption of innocence until proven otherwise po. Doon lamang po, siguro po tanungin na lang po natin si Secretary po kung saan po niya nakuha yung pictures po na yun. And the SILG is not bound by the rules of the PNP, I understand. Yan po mga kabunyog, tama nga naman, hindi dapat sumang-ayon ang ating gobyerno sa kagustuhan nitong si Kibuloy, wala dapat special treatment sa kagaya ng taong ito. Kahit si Department of Justice Secretary Remulla, hindi nagustuhan ang pagkakaroon ng VIP treatment kay Kibuloy sa nangyaring pagharap nito sa media na tudo takip pa ng mukha. Para po sa mga sinabi pa ni Remulla, panoorin po natin ito. Pastor Apollo Kibuloy, hinihiling ng kanyang mga abogado na ilagay sa custody ng Armed Forces of the Philippines o kaya ay ilagay sa house arrest ayon sa isa sa kanyang mga abogado. Ito ba ay nag-react na hubang tanggapan nyo dito, Secretary? Ang kabilin-bilin lang po rito wala akong special treatment kahit kanino. Kaya yan po titingnan natin, yung pagpasok na sa custodial center, medyo naibahan na kami kasi ang tingin namin ito yung special treatment pa rin. Kasi mga senador lang naman ang talagang tinanggap dyan na maayos sabagkat siyempre ibang posisyon nila sa ating lipunan. Kaya dapat talaga pantay-pantayan lahat sa batas. Opo, tama. Kahapon po maraming nag-react dahil nang humarap po siya sa media, saradong-sarado ang kanyang mukha mula ulo hanggang talagang walang nakikita sa kanya. Tuloy naghihinala ang taong bayan. Siya nga ba talaga si Pastor Kibuloy? So bakit po pinahintulutan nating saradong-sarado ang mukha niya at wala nang nakalabas kundi ang mata? Hindi po tayo ang may hawak ng prosesong yan. Yan po ay nasa kamay ng kapulisan at ng DILG. Sapagkat ang mahalaga naman ma-identify lang, hindi naman ang purpose lang naman natin ay wag natin tinutuya yung tao na nasasakdal. Ngunit ang dapat lang naman talaga, ibigyan sila ng konting dignidad. Okay. Ngunit para takpan po ang mukha ng todo, ay para sobra. Hindi ho ako sang-ayon sa ganun. O nga ho, at nagdududa tuloy ang taong bayan. Okay. Hindi naman nagustuhan ito ng mga taga-sunod ni Kibuloy at ng kanyang abogado. Itong paglabas ng larawan ni Kibuloy ng kanyang mugshot, ayon po kasi sa kanyang abogado na si Attorney Torreon. Ito ang mga opisyal na mugshot ni na Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niya akusado. Pinost ang mga ito online ni Interior Secretary Benher Abalos na may caption na "No one is above the law." Malinaw ang mga mukha at kumpletong pangalan. Di gaya ng mga inilabas ng PNP nang ipresenta rin sina Kibuloy sa media. Nakatakip ang kanilang mga muka at halos hindi na makilala. Sa post ng abogado ni Kibuloy, nabanggit ang paglabag umano sa naging kasunduan sa pagsuko ng pastor, bagamat hindi malinaw kung ano ito eksakto.
Binanggit din sa parehong post ang salitang mugshot. We will endure again with utmost patience the latest violations of our agreement with AFP and PNP. Resurrender of Pastor Apollo Quibuloy and the other co-accused, mugshot aside from the press briefing yesterday. Court trials are upcoming, no more unnecessary noise, we will respond if needed. Yan po mga kabunyog ang kanyang sinabi sa kanyang post hinggil dito sa paglabas ng mugshot ni Quibuloy sa publiko. Ayon sa kanya, pagpapasensyahan nila ang ginawang pag-violate daw ng PNP sa kanilang kasunduan sa pagsuko ni Quibuloy. Sa korte na lang daw sila magsasalita, pero deep inside sa kanilang parte, lalo na si Quibuloy ito ay masakit, dahil naturingan pa naman na son of God daw itong si Quibuloy at ngayon makikita siya na suot ang kulay orange na t-shirt at hawak ang criminal serial number na kung saan nakasulat ang kanyang mga ginawa. Di ba nakakahiya yun? Anyway, mabuti na rin yan sa kanya, dapat rin pagbayaran niya ang kanyang mga ginawang mga kasalanan. Ayon naman sa kampo ni Quibuloy, unconstitutional daw ang ginawang pagpaharap kay Quibuloy sa media, dahil ito daw ay pinagbabawal. Humirit na naman ang mga mokong na ito, ang sabihin ninyo. Masakit sa inyo na makita na nandoon ang kanilang son of God. Hindi lang talaga ninyo matanggap na nandoon ang butihing pastor ninyo na nililitis. Mabuti na yon sa kanya dahil sa mga kababoyan na ginawa niya. Dapat talagang pagbayaran niya ang kanyang mga ginawa. Yung pagpresenta kay Pastor Apollo C. Quibuloy at ng mga akusado doon sa press conference nga ni Abalos Marbil Torre, yun ba ay valid para po, reasonable po ba yun para sa inyo? Lalo't hindi naman po convicted si Pastor Apollo C. Quibuloy. Siya po ay akusado pa lamang. Yung pag-police line-up may line-up ng mga accused, Pastor Quibuloy, sa mga kasama niya, sa media, that is illegal, that is unconstitutional, and in violation to human rights. Nakalagay kasi sa PNP memorandum na strictly prohibited na yung ipa-line up yung mga akusado. Bawal na yan, and also it is considered already, may batas na nakasaad doon na considered na yon as torture, mental torture, psychological torture, and cruelty. So, yung pagpakita doon para at least, I don't know, baka gamitin yun sa politika, sa mga future political plans, but for me as a lawyer, yung pagpakita sa media na naka-orange, may nakaposas pa, that is really illegal and unconstitutional. In violation yan sa presumption of innocence ng isang akusado. In violation yan sa right to due process and equal protection clause ng ating saligang batas. Violation din yan sa PNP memorandum. Yung memorandum nila mismo na nakalagay doon, bawal ang ipakita sa media ang mga akusado. Bawal yan. And hindi lang bawal, considered it as psychological and mental torture. Psychological torture. Naririnig ba ninyo ang inyong sinasabi? Yung mga biktima ni Quibuloy, mas malala ang trauma ng inabot nila. Tapos, magdedemand kayo na wag gawin yan kay Quibuloy at baka magkaroon ng psychological torture. Nagpapatawa talaga itong mga tao ni Quibuloy. Kulang pa iyan, dapat nga dalhin siya doon sa city jail na kung saan makakasalamuhan niya ang iba't ibang kriminal at doon makaasta pa kaya siyang hari. Sigurado manghihiram siya ng mukha sa aso. Magpasalamat pa nga kayo hindi pumayag ang pinailipat si Quibuloy sa city jail, di ba? Hindi ililipat sa Quezon City Jail si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Quibuloy at maging ang mga babaeng co-accused nito sa Quezon City Jail Female Dormitory sa Camp Karingal. Ito'y kahit na naglabas ng commitment order ang Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakapagpiyansa na ang mga co-accused ni Quibuloy sa Davao Regional Trial Court Branch 15 bago pa malipat sa QC-RTC Branch 106 ang kasong child at sexual abuse ng mga ito. Naalala niyo po ma'am, nung lumabas po itong warrant of arrest po nung March, particularly yung kaso po sa Davao prior to its transfer po sa RTC, nag-bail po yung iba pong mga kaakusado except po si Pastor Quibuloy. So,
Itong mga dalawang kaso po sa Davao, particularly yung violation po ng 7610, yung child abuse and other sexual abuse po, yun po nakapag-bail po sila po doon. So, sinong lumabas po yung warrant of arrest po sa Pasig, which is a non-bailable offense po because qualified trafficking po yun. So, yun na po, nag-start na po na nagtago na po sila. So, non-bailable po yun. Bukod dyan, naglabas na rin aniya ng order ang Pasig Regional Trial Court Branch 159 na mananatili sina Kibuloy sa PNP Custodial Center. Nakatakda pong mag-submit po ng report at sagutin po itong court order po na ito ng CADG being who has legal custody po nitong mga naaresto po natin para i-inform po ang court na mayroon din pong inilabas na order po ang RTC Pasig directing the PNP to retain the custody po nito pong mga nasabing individual dahil yung kaso po nila sa Pasig po ay non-bailable po. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. Anyway, bagay naman sa kanyang ang bagong t-shirt niya, di ba? Kaya wag na kayong malungkot dahil ginusto niya iyan. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.